Man, grabe ang ginawa ng ating mga bida kay Sukuna. Dahil ngayon na lumabas na ang full chapter 263 ay masasaksihan na natin ang nalalapit na pagtatapos ng napakatinding labanan sa Shinjuku na magbibigay ng napaka-intense at thrilling fight sa inyo. This is Mr. Mike at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter sa eksena matapos ang paghanda ni Yuta noon ng Purple na kung saan ay nagresulta ito sa unti-unting pag-collapse ng domain barrier ni Yuta na maya-maya pa'y tuluyan na nga itong nabasag. Matapos niyan ay sa likod ng mga usok na yan ay mabilis namang kumilos si Sukuna habang makikita sa mukha nito at ang iba pang parte ng katawan na sunog dulot ng successful na pag-unleash ni Yuta ng Purple. Nasa isipan naman ni Sukuna ay ang pag-activate daw ni Yuta ng Purple sa loob ng domain ay nagresulta daw sa pagkabasag ng sarili din nitong domain. However, sa kabila daw sa lakas ng Purple na ibinato ni Yuta sa kanya ay still hindi pa rin daw yun sapat para sa kanya dahil sa hindi pa raw komportable o sanay si Yuta sa paggamit nito. Matapos niyan ay dito na mabilis na kumilos ang tatlo. Nasabi rito ni Todo kay Yuta na wag dong mag-alala si Yuta sa posibilidad na pwede silang madamay ni Yuji sa susunod na gagawin ni Yuta kay Sukuna. Nadagdag pang sabi ni Todo na wikang kung makakabalik na raw ang curse technique ni Yuta ay pwede raw na magbato pa si Yuta ng maraming hollow purple hanggang sa kung ilan pa ang gusto ni Yutang pakawalan dahil kayang-kaya naman daw nila itong iwasan gamit ang boogie-woogie. Matapos niyan ay paliwanag pa ng narrator na matapos ang paggamit ni Sukuna ng domain expansion ay once again si Sukuna ay nasa estado na naman daw na kung saan ay mahihirapan na raw siya ulit na gumamit ng curse technique due sa curse technique burnout na side effect sa pagkawala rin ng domain expansion ni Sukuna. Meanwhile, habang papasugod naman itong ating mga bida ay bigla namang bumagsak si Yuta na paliwanag pa rito na ang curse technique daw ni Kenjaku na kinopya ni Yuta ay na burnout din daw pala after using domain expansion at bago pa man daw magtapos ang 5-minute limit ni Yuta ay ang pagka-burnout ay nagresulta naman daw sa pagka-pause sa 5-minute limit na yan na kumbaga ay ang 1 minute remaining time na lamang sana ni Yuta para makabalik sa kanyang katawan ay accidentally parang na-pause ang time limit na yan due sa curse technique burnout. Kaya may sa isipan ngayon ni Yuta ay naiinis siya ng husto sapagkat dahil sa hindi raw ngayon hinahunt ni Rika ang katawan ni Gojo ay ito raw ang rason kung bakit ang copy technique ay hindi na sa kanya. Dahilan na ang Limitless ay na-burnout din daw. Dagdag pa ni Yuta na ang buong akala niya ay magagamit niya pa rin ang curse technique ni Kenjaku kasi kung tutuusin ay ang Limitless lang naman daw sana ang dapat na ma-burnout, hindi ang curse technique ni Kenjaku na body hopping technique. Kasi ang unlimited void na kanyang ginamit na domain expansion ay mula yun sa Limitless curse technique. Now, ang maaaring isang rason sa kung bakit na-burnout din ang curse technique ni Kenjaku ay dahil sa ang paggamit ni Yuta ng Limitless ay side effect lang naman ng curse technique ni Kenjaku. Meaning, ang Limitless ay connected lang sa curse technique ni Kenjaku. Ibig kong sabihin nito na ang pagka-burnout sa curse technique ni Kenjaku ay nangangahulugan na kailangan palang i-maintain ang curse technique nito para manatili siya sa katawan ng vessel. Kaya nga ay sa isipan ni Yuta ay nagtataka siya sa kung may sekreto ba raw si Kenjaku noon sa kung paano nito na-maintain ang kanyang curse technique na body hopping technique even after using domain expansion. Kasi kung naaalala nyo noon sa labanan ni Kenjaku against kay Yuki at Choso ay nung gumamit siya ng domain expansion ay kung sakali mang kay Geto na domain expansion yun o kay Kenjaku mismo ay supposedly after using it ay dapat ay mahihimatay din sana noon si Kenjaku gaya sa nangyari ngayon kay Yuta na nag-suffer din ng curse technique burnout, which is why dagdag pang sabi ni Yuta habang nagtataka sa maaaring sekreto noon ni Kenjaku ay wika niya na wala raw kasi siyang impormasyon na nakuha noon patungkol sa technique ni Kenjaku na kaya nitong i-maintain ang body hopping curse technique even after using domain expansion. So this also means mga kaibigan na nakukuha din pala o nakikita din pala ni Yuta ang impormasyon tungkol sa curse technique kung kokopyahin niya ito. Kung kaya't ayon din sa isipan ni Yuta, bago ito nawala ng malay, ay sabi niya na dapat ay i-maintain pa rin daw niya ang kanyang barrier para sa kapakanan ni Yuji na maaaring ang ibig niyang sabihin dito ay pipilitan niyang manatili pa rin ang kanyang mga broken pieces ng barrier mula sa kanyang domain expansion even after passing out. Na matapos niyan ay napansin naman ni Todo ang pagbagsak ni Yuta na sa isipan niya ay nasa limit na raw si Yuta na habang nabalin ang atensyon dyan ni Todo ay may kita naman si Sukuna na mabilis na naghahanda ng suntok. Na sa paglingon naman ni Todo kay Sukuna ay napasabi siya rito na siguro ang rason daw kung bakit tinawag si Sukuna na King of Curses ay dahil sa kahit sa ganitong sitwasyon na nagsasuffer din si Sukuna ng curse technique burnout ay nanatili pa rin daw ang offense ni Sukuna. Kaya na may ngayon na naging distracted daw siya sa pagkahimatay ni Yuta ay sa isipan ni Todo ay na-anticipate na niya na hindi raw palalagpasin pa ni Sukuna ang pagkakataong to. Na maya-maya pa iyan na nga
nagbitaw na si Sukuna ng isang black flash na suntok kay Todo na bahagyang nasangga ni Todo pero nagdulot ito ng pagkasira sa isang parte ng kanyang Vibra Slap. Subalit matapos ang pagsuntok ni Sukuna ay mabilis namang naghanda si Yuji sa likuran nito na maya-maya pa nang lilingon na sana si Sukuna para i-confront si Yuji ay bigla namang tumunog ang Vibra Slap dahilan na napunta na naman si Yuji sa kabilang likuran ni Sukuna dulot ng boogie-woogie ni Todo. So kahit nakatanggap ng black flash si Todo na napasuka pa nga siya ng dugo ay still nakapag-activate pa rin siya ng boogie-woogie. May kita rin na nakatayo ngayon si Todo habang iniinda ang sakit ng suntok ni Sukuna. Nasabi pa niya rito na hindi pa raw siya tapos na ilagay ang kanyang sarili sa spotlight. Kaya naman dahil sa ginawang pag-assist ni Todo kay Yuji kanina ay dito na nga nagtagumpay si Yuji na masuntok ang mukha ni Sukuna. Habang sa isipan naman ni Sukuna ay na-realize niya na nandiyan pa rin daw ang mga broken pieces ng barrier ni Yuta na nagko-contain ng curse energy. Kaya kung patuloy pa rin daw nakalutang ang mga pira-pirasong barrier ni Yuta na yan, eh masyashowcase daw talaga rito ni Todo ang boogie-woogie. Kung kaya't dito na nga hinampas si Todo ang Vibra Slap sa kanyang noo upang maisop si Yuji sa mga broken pieces ng barrier ni Yuta. Na dahil dyan ay mabilis na naswap si Yuji ng paulit-ulit na ang pag-swap ay nag-iwan pa nga ng mga after image sa paligid ni Sukuna. At ang mabilis na swaps na yan ay nag-distract kay Sukuna kung kaya't nang kinagat na naman ni Todo ang Vibra Slap para tumunog ito ay dito na naman nagtagumpay si Yuji na mahawakan ng tagiliran ni Sukuna, bagay na hindi na-anticipate ng King of Curses. Kaya na may dito na nag-activate si Yuji ng dismantle sa gilid ni Sukuna at kakaibang dismantle na yan dahil ibang-ibang nararamdaman ngayon ni Sukuna, nagulat sa ginawa ngayon ni Yuji. Nasa isipan naman ni Yuji ay sabi niya na uulit-ulitin niya raw itong gagawin hanggang sa magising si Megumi na wika pa nga ni Yuji na gumising ka Fushiguro. Maya-maya pa sa isipan naman ni Sukuna ay baka sa kanyang mga mata ang pagkagulat sapagkat namimili pala si Yuji ng target na ang tinatarget lamang ng kanyang dismantle ay ang barrier na nasa gitna ng soul ni Sukuna at Megumi. Ang attacking to ay napaka-effective pala kay Sukuna. Na sa sobrang lakas ng atake ni Yuji ay di lang napatras si Sukuna kundi napasuka pa talaga siya ng mga daliri. Dahil ayon pa kay Sukuna ay maaaring gumawa raw pala si Yuji ng isang binding vow na may kinalaman sa pagpapalakas ni Yuji ng kanyang mga atake dito kay Sukuna na ang kanyang mga atake ay mas effective na sa pagsiseparate sa soul ni Sukuna sa katawan ni Megumi. Yan ang dahilan sa kung bakit naisuka ni Sukuna ang kanyang mga daliri na nagko-contain ng kanyang soul na mabilis namang ibinalik ni Sukuna. Kaya na may realizing na hindi magtatagal si Sukuna sa katawan ni Megumi kung patuloy siyang makakatanggap ng mga blows mula kay Yuji ay dito na gumawa si Sukuna ng iba pang strategy na kung saan ay dumistansya muna siya kay Yuji ngunit mabilis namang ginamitan ni Yuji ng cleave ang poste dahil nagumuho ang kinatatayuan ni Sukuna. Kung kaya't dito na naganda si Yuji para salubugin sana si Sukuna ng suntok ngunit habang nasa mid-air ay mabilis na iniwasan ni Sukuna ang suntok ni Yuji na ngayon ay bumawi pa ng suntok sa ating bida na nagpatalsik kay Yuji sa concrete wall. Pero di na patinag dito si Yuji mga kaibigan at nakalock in pa rin siya. Habang sa isipan naman ni Sukuna na ngayon nakangiti ay wika niya na kung iiwasan lang daw niya ang mga atake ni Yuji ay wala na raw iba pang effective move si na Yuji na pantapat sa kanya. Meanwhile sa isipan naman ni Todo ay kung hindi raw makukonsider ang kanyang sirang Vibra Slap bilang ang kanyang left hand ay hindi raw gagana ang kanyang Vibra Slap, which is yan din siguro ang kondisyon ng kanyang boogie-woogie na may activate niya ito muli kung ang Vibra Slap ay i-consider ni Todo na ang kanyang bagong kaliwang kamay. At ngayon na sira na ito ay dapat kahit sa kondisyon ngayon ng Vibra Slap ni Todo ay still kailangan ni Todong i-recognize ito bilang ang kanya pa rin left hand. Kaya na may kahit isang beses na lang daw ay i-activate niya raw muli ang kanyang boogie-woogie. Kaya na may hinampas na naman ni Todo ang instrument ngunit sa kabila ng dami ng mga pieces ng barrier ni Yuta na pwedeng iswap ni Todo ay walang nangyaring swap sa paligid ni Sukuna mga kaibigan. Kung kaya't habang naghahanda na ang isa't isa sa kanilang susunod na gagawin ay dito naman napangiti si Sukuna dahil wala raw swap na nangyari. However, habang naghahanda si Yuji ay sa pangalawang beses ay hinampas na naman ni Todo ang Vibra Slap na this time ay laking gulat ni Sukuna na sa kanyang itaas ay biglang may nag-appear at yan ay walang iba kundi si Angel. At bakas sa mga mata ni Sukuna ang pagkagulat talaga ng husto habang may kita si Angel na naghahanda na ng atake. So during nung hinampas-sampas ni Todo ang Vibra Slap ay ang dahilan pala kung bakit walang nangyaring swap sa paligid ni Sukuna kanina ay ang sinap pala ni Todo kanina ay si Angel pala na nasa malayo. Naging posible ito dahil alam naman natin na through the use of binding vow ay napalawak noon ni Todo ang range ng kanyang boogie-woogie. Kaya na may bago natin ipagpatuloy ang eksenang yan ay pinikita naman ang isang flashback ni na Yuta at Shoko kausap itong si Hana at Angel. Na ayon naman kina Angel na ang kanila wrong role ay magtatapos daw once na mapakawalan na nila si Gojo sa prison realm. Nagsalita rin dito si Hana
Hana na paano naman daw si Megumi, ano raw mangyayari kay Megumi. Kung kaya't sabi naman ni Yuta kina Angel na wikang paumanhin, pero maaaring kakailanganin naming mag-rely sa inyong curse technique, which is ang ability na kayang inalify ang kahit na anong curse technique, na kung gagamitin din ito sa mga incarnated sorcerers gaya ni Sukuna ay pwedeng mabura si Sukuna sa katawan ni Megumi, kasi ang katawan ni Megumi ay nagko-contain ng curse objects ni Sukuna na ang Sukuna's finger na may curse technique ni Sukuna. However, may risk ito mga kaibigan dahil may possibility na kung gagamitin ito ni Angel kay Sukuna na nasa katawan ni Megumi ay pwede ring mabura o mapatay ang vessel nito na si Megumi. Kaya dagdag pang sabi ni Yuta na ayos lang naman daw na hindi mag-partake si Angel sa kanilang laban kay Sukuna, kasi kung sakali man daw masira ang kanyang domain expansion ay sisiguraduhin naman daw niya na hindi na talaga makakasali pa si Angel sa laban. Pero ang hiling lang ni Yuta na at the almost end of the fight daw mga kaibigan ay kung maaari ay sina Angel daw ang magbibigay ng finishing blow kay Sukuna using Jacob's Ladder. Through this plan ay mag-attempt na lang daw talaga sila ng isang all or nothing gamble na whether gamit ang Jacob's Ladder ay mapaghihiwalay nila ang soul ni Sukuna sa katawan ni Megumi o hindi. Dahil pa ni Yuta na kung sakali mang umabot sila sa moment na yan ay kailangan doon nilang i-take advantage ang strong point ng kanyang curse technique na copy. Natanong naman ni Hana na ano raw ang ibig sabihin ni Yuta sa strong point. Sagot naman ni Yuta na sa tuwing may mga kaharap daw siya ay ang kanyang mga kaharap ay hindi daw nag-iisip sa original user ng kanya na kopyang curse technique, na for whatever reason ay ang kanya raw mga kalaban ay lagi lamang na iniisip na kung ilang copied curse technique daw ang nasa kanya. Hindi raw iniisip ng kanya mga kalaban na pwedeng mag-appear ang original user ng kanyang kinopyang curse technique, especially sa mga sorcerers na alam daw nila kung paano gumagana ang copy curse technique nitong si Yuta, na madalas sa mga ito ay nahuhulog daw sa trap sa pag-iisip na kinuha niya ang curse technique instead na kinopya lang niya ito sa iba pang sorcerer o curse user. Kaya na may dito sa present, habang may kita natin sa Angel na naghahanda na ng atake, ay pinikita naman ang huling salita na binitawan ni Yuta na sa flashback na to ay ang tunay daw na strength ng kanyang copy curse technique ay ang kakayahan na makuha ang magkaparehong baraha sa kanyang kamay, which means ay pwede niyang gamitin ang copied curse technique sa kalaban pero pwede ring sumali ang original user nito para atakihin ang target ng same technique. Kung kaya't ito na nga mga kaibigan, nang papalingon na sana si Sukuna ay without wasting any more time ay nag-activate na si Angel ng maximum output na Jacob's Ladder. And just like that ay bumuo ang atake ng napakalaking beam of light with the mission na hopefully mahihiwalay nila ang soul ni Sukuna sa katawan ni Megumi o tuluyan talaga nilang mabura ang soul ni Sukuna. Kaya naman in this crucial hour ay for the first time mga kaibigan ay ito lang ang atake na medyo mahirap na talagang iwasan o itangke ni Sukuna, kasi unlike nung una na kinakailangan pa ni Yutang i-deactivate ang Jacob's Ladder para mapasok ni Yuji ang soul ni Megumi, ay this time ay nag-all out na talaga sila kasi isang gamble na nga ang kanilang gagawin ngayon. So napakatindi na talaga ang labanan mga kaibigan at sadly break po ang JJK next week, pero don't worry mga kaibigan dahil may gagawin akong video patungkol sa posibleng mangyayari dyan matapos ang atake ni Angel, at gagawa rin ako ng iba pang mga interesting topics during sa week break. So dito muna natin tatapusin ang chapter mga kaibigan, kaya naman kung nagustuhan nyo ang ating video ay kinagit a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Pero bago mo natin tatapusin ang video ay shoutout sessions muna tayo. Yan, maraming salamat and see you guys again on my next video.